Ang PhilHealth merong unused funds. May mga pondo na hindi naggamit ang PhilHealth, no? At yung correct me if I'm wrong, nasa 90 billion yata itong unused surplus funds na binalik sa Bureau of Treasury. Ito daw apat na hulugan daw. At ang pondo na yan ay labag sa batas, no? Ang transfer ng funds between PhilHealth and the Bureau of Treasury is illegal under Section 11 of the Republic Act 11-223, which is the PhilHealth, no? Universal Healthcare Law. Kayo na po ang magpaliwanag sa amin. Can you go into a more detailed narrative of what happened? Okay. For the information of the public, I was PhilHealth Director, Independent Health Director from 2016 and 2019. I was appointed by the late President Benigno Aquino III. So I was responsible for two committees, audit and risk management. Sa aking palagay, bilang former director, it is unconstitutional and illegal. Of course, that is subject to lawyers to discuss that. But usually, pagka parang yung family, kunyari from the Department of Health, ililipat mo sa DBM. Ang budget po ng PhilHealth ay galing po yan sa General Appropriation Act, galing sa sin tax, galing sa premium yan. So pag na-earmark na ho yan para sa PhilHealth, gagamitin mo lang para lang sa kalusugan. Yes. Ngayon, hindi mo siya pwedeng ilipat, let's say, to another department, let's say sa Treasury or DOF, Department of Finance, para tustusan ang program or pet projects ng iba ng gobyerno. Let's say for infrastructures, let's say for DPWH or whatever, hindi pa pwede. Kasi para ho sa kalusugan yun eh. Correct. Yun ang una kong puntos dyan. Number two, since the legality is subject to the Congress and the Senate and the lawyers, I think it's immoral kasi mababa na nga ang ating benepisyo para sa kalusugan, mataas ang premium na binabayaran natin at magtataas pa. Tapos ang benefits na nakukuha natin, yung case rates para sa isang sakit ay mababa at ang out-of-pocket expenses natin ay 57% na sa pangarap ng Universal Healthcare na pirmahan ni President Duterte in February of 2019. In the next 10 years, mapababa natin to 10 to 20% yung tutustusan ng bawat Pilipino pag siya'y napo-confine. Ngayon, it's unthinkable na counterintuitive na yung excess funds mo ay ililipat mo. Bakit hindi mo gamitin para pababaan yung premium rates mo? Number one. Number two, pataasin ang benepisyo natin pag tayo naku-confine. At hindi na tayo lalayo. Titingnan natin ang top killer disease ng country, 4. Ang dami na heart attack. Bakit hindi tayo magtaas kung na heart attack sa case rate? May pasyente 1 million ang nagastos. Ang binayad lang ng PhilHealth 30,000. Ba't hindi natin i-cover, let's say, ang angioplasty? Ba't hindi natin i-cover, let's say, ang mga cancer meds para sa mga pasyente? Or pag na-stroke ka, magkano lang ang matatanggap mo? Magkano ang ICU ngayon? 50 to 100,000. Ang matatanggap mo, maliit lang. Ang dami ngayong may diabetes. Bakit hindi mo gamitin ng PhilHealth on an outpatient, parang HMO? Samantalang nagagamit mo lang ang PhilHealth pag nako-confine ka. Ang dami nating pwedeng gawin. At yung palang excess funds na yan ay accumulation sa loob ng 3 taon. Wala ba naisip ang gobyerno na gumawa ng programa para ayusin ang ating healthcare? At bakit pinayagan ng Department of Health na siya ang chairman of the board at ng CEO ng PhilHealth na yung excess funds ay ilipat para sa program funds na unbudgeted at gagamitin pa yung problema natin. Nung 2012, nung tayo naging advocate ng sin tax reform, ang pinaka-problema natin, kaya tayo walang universal healthcare, kulang ang pondo. Kaya tinaas ang presyo ng sigarilyo, alak at soft drinks lately. Para sa ganon, yung magkakasakit, may pantutustos tayo, naka-index inflation kahit mahal ang bilihin,
eh di walang bibili kasi tataas ang sigarilyo, tataas din po ang alak, di walang maninigarilyo, walang mahospital. So therefore, mas okay yun. Eh ngayon, tayo nakakuha ng excess funds. Ibibigay pa natin rather than i-implement natin ang universal healthcare. In 2 weeks time, magkakaroon na SONA ang Pangulo. Pinangako ang mga hospitals, midterm na. Pinangako ang implementation ng universal healthcare. Eh lalong hindi natutupad kung ililipat mo yung excess funds or savings mo sa National Treasury. And I think PhilHealth and even the Department of Health should be held accountable for this problem. Hindi siya karapat-dapat na ilipat. At sana marinig ng Pangulo ito kasi ang PhilHealth is under the office of the President and the President can only allow it after a resolution from the board na ilipat to another executive office. I don't think it's right. And unconstitutional kasi hindi mo pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark sa'yo ng batas na ilipat mo to another agency. Okay. But having said that, no, the 89.9 billion, round off na natin, gawin na natin 90 billion. Mas nakakabahala po ito na yung financial reserve po ng PhilHealth ay nasa 463.7 billion at baka ito yung tinitignan na ilipat po dun sa Maharlika Fund. Isn't this more alarming? Kasi you're looking, if you have the 89.9 billion plus the, kung isusuma total po natin, 9, 15, you're looking at roughly 553 billion pesos po that can go to the Maharlika Fund if there's no intervention from the President that's going to happen very soon. That's correct. Yun nga yung 463 billion na yun silently parang naililipat kasi there was so much clamor at that time na do not touch the PhilHealth. Hindi ginalaw ang SSSS, GSIS at lalo ng PhilHealth. Doon nag-ingay ang maraming Pilipino. Kaya nga natutuwa ako, this is my first interview on After the X. Parang kasi ang hirap intindihin kasi ng finance kaya pinadali ko. At thank you sa mga questions ninyo. Eh baka ito ipondo para sa Maharlika Wealth Funds. Eh hindi naman ho dapat po yun. Kasi let's get together Sunday 25